Binabati ang ating butihing Governor Dr. Helen Tan, ang ating mga board members sa pangunguna ni Vice Governor 3rd Alcala, ang ating provincial administrator, ang mga pinuno ng iba't ibang tanggapan at ang lahat ng kawani ng Provincial Government of Quezon. So bago po natin pasimulan ang programa sa umagang ito, maaari po ba nating kuhitin ang ating mga katabi at sabihin natin ng buong galak at with feelings, proud ako sa iyo, lingkod bayani. Ayon, tunay nga po na ang bawat isa sa atin ngayon ay nararapat lamang na tawaging lingkod bayani dahil sa patuloy na buong pusong paglilingkod sa ating mga kalalawigan. At kaisa po kami sa panlalawigang tanggapan ng pamamahala ng yamang tao at tayong lahat sa Provincial Government of Quezon sa pagdiriwang ng ika-124th anniversary of the Philippine Civil Service, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1050 Series of 1997 declaring the month of September as the Civil Service Month. At ngayong taon nga po, ang tema ng ating pagdiriwang, Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Ito po ay sumasalamin sa collective o sama-samang karanasan ng government workforce in the new normal at ang patuloy na pagsulong ng digital transformation at innovation to uphold public service and continuity. Kaya muli, mabuhay tayong mga lingkod bayani. At upang ating ipagpatuloy ang ating programa, ito po ay pasisimula ng gospel reading ni Ginang Bethelda Fontarum at susundan ng panalangin sa pangunguna ni Ms. Reyna Mortiliana at agad naman po nating isusunod ang pag-awit ng lupang hinirang at lalawigan ng Quezon. Matapos ito ay pangungunahan ni Binibining Maylin Manalo ang panunumpa ng katapatan sa Watawat at panatang makabayan ni Ginang Donabel Escara. Pangungunahan naman ni Ginang Lizette Carmona ang panunumpa ng lingkod bayan at kasunod po nito ang buong pusong pagsambit ng vision at mission ng lalawigan na pangungunahan ni Ginoong Mark Umalin. At totoo sa ating commitment to deliver high-quality public service, pasisimulan din po natin bilang mahalagang parte ng ating programa ang sabayang pagbigkas ng quality policy na pangungunahan ni Ms. Realyn Pardilla at susundan ng Bagong Pilipinas Oath at pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, "He deserves to have you for this, for he loves our nation, and he built synagogue for us." And Jesus went with them. But when he was only on a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you entered under my roof. Therefore, I did not consider myself worthy to come to you. But say the word, and let my servant be healed. For I am too a person subject to authority, with soldiers subject to me. And I say, go, and he goes. And to another, come here, and he comes. And to my slave, do this, and he does it." When Jesus heard, he was amazed at him, and turning said to the crowd following him, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." When the messengers returned to the house, they found the slave in good health. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. Let's pray. Lord Jesus,
Like the centurion, we come before you with faith in your authority and power. We acknowledge your greatness and our own limitation. We lift up those who are sick to you, trusting that your word can bring healing, comfort, and resolution. May your will be done in this situation, and may we always approach you with humility and confidence. Heavenly Father, as we begin this new day, we thank you for the gift of life and the blessings you have bestowed upon us. Guide our thoughts and actions today, and grant us the strength and wisdom to face any challenges that come our way. Help us to be a source of kindness and love to those around us and to live with purpose and gratitude. May your grace and peace be with us throughout this day. We ask for your continued guidance and blessings upon our government and those who serve within it. Inspire us to work with commitment and compassion, always striving to make a positive impact. We also lift up our government officials to you, asking for your divine guidance and wisdom as they fulfill their responsibilities. Bless their efforts and their dedication to public service, and may their work be a reflection of your love and grace. In your holy name we pray, Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas
aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukup-kup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking tanggapan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan, lingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Taas po ulit natin ang ating kanang kamay, panunumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob sa akin ng mamamayan. Maglingkod ako ng may sakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at bibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyahan nawa ako ng may kapal. Vision, a progressive and healthy Quezon Province as the prime agritourism destination in the region by 2030, impacted by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. Isang maunlad at malusog na lawigan ng Quezon bilang nangungunang organisasyon pang-agriturismo sa taong 2030 na inangat ng makusahang serbisyong para sa lahat, mahusay na karuan, pamahirihang mamamayan. Mission, Quezon Province to maximize its full potentials to be the prime agritourism destination in the region, a sustainable investment-friendly environment, optimized utilization of resources, provision of infrastructures and or services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development, providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fishery productions, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better or infrastructures, ensuring a balanced nature and a competitive tourism industry, and advocates for people's participation through the observance of good governance. We, the civil servants of the provincial government of Quezon, guided by integrity, service excellence, and good governance, are committed to delivering high-quality public service with transparency, accountability, aiming for a gender-responsive, progressive, and healthy province that meets global standards. To uphold this, we shall empower our workforce and leaders with opportunities for professional growth and development and provision for an optimal working environment, thus foster a culture excellence service. Deliver effective, efficient, accessible, and inclusive services through innovative interventions and continuous advancements. Foster constructive engagement with through transparent communication and active participation, and promote sustainable development that ensures economic prosperity, equity, and well-being of Quezonians. Thus, we will continually enhance our quality management system to meet clients' needs and exceed expectations in compliance with international statutory and regulatory requirements.
bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, ay iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa bayan, Ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Langiyang magandang bukas, subukan ng bagong Pilipinas. Panahon na. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating programa, tinatawagan ko po ang aming butihing pinuno ng tanggapan, Ginoong Rowel na Peñas, para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa atin po, lalo tigit po sa ating inanang lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, sa magaling at butihing ama ng Sangguniang Panlalawigan, VG Third Alcala,
sa atin pong provincial administrator, sa atin pong mga kasamahang bukal, sa atin pong mga department heads at assistant department heads, at sa atin pong mga kasama mula sa national government. Magandang umaga pong muli. So, sobra pong lamig dito sa taas. Hindi ko kami na-notify na kailangan dapat pala mag-jacket, magdala jacket. Siguro si VG talagang handang-handa. Tsaka, baka dahil po ngayon ay nabanggit ng ating MC na Civil Service Month. Kung kaya sa tagubilin po ng ating butihing gobernador, tayo po ay nagkaloob at nagbigay ng pagkilala sa mga taong minsan ay naging salamin, mukha at taligi ng kanilang mga tanggapan na kanilang kinabibilingan. Ito po ay ang ating mga retirees. At bilang may kaugnayan sa ating pagdiriwang ng Civil Service Month, tayo po ay nag-host ng GSIS Service Caravan. Ito po ay para yung ating mga hindi pa nakakapag-claim o nakakatanggap ng kanilang GSIS EMV card ay makuha na nila. At kung pong sa araw na itinakda at kung hindi kayo nakapunta o nakakuha, maaari po nito itong makuha sa aming tanggapan. Dahil po mahal tayo ng ating gobernador at alinsunod po sa kanyang instruction noong nakaraang Monday, ang amin pong tanggapan ay nakapagsagawa na ng ating Notice of Salary Adjustment. Lahat po ng ating mga permanenteng empleyado. Ito po ay nasa opisina na ng ating budget officer para sa kanyang review at ibibigay na po, tatransmit na sa office ng ating governor para sa kanyang approval. At si VG kanina, ang lakas ng palakpak. So siguro VG, humingi ako ng paintulot sa inyo na i-share mo sa akin, i-share ko sa kanila yung mga tagubilin mo sa akin. Sabi po ni VG, sabi ko, VG, tuwing Sunday ng lunch, kami po ay nagkakasama-sama. Si VG po laging absent. At siya po ay hindi na miss na po ng mga bata yan. At siyempre po, at medyo masayahin po si VG. Ang sabi niya po niya sa akin, Tito D pa tawag sa Tito D, ay kasama ni Ma'am sa mga medical mission, dental mission. At ito po ay alinsunod. At may verse po siyang sinabi sa akin eh. Ang sabi sa akin eh, we glorify God's presence in our hearts when we respond with compassion to those who are in need. Yun po ang kanyang justification kung bakit siya yung laging wala sa Yeah. At sabi po sa akin, sabi niya sa akin pa eh, alam mo, yung public office is a public trust. Public office is not a right. Public office is not a power. Public office is public service. Public office is accountability. Yun po ang sabi niya sa akin. Kaya sabi niya, yung bang mga IPCR natin ay nagko-comply ang ating mga empleyado? Meron po naman. Sabi ko, January to June, ang ating pong mga opisina ay nakapag-submit na. Maliban po sa 3. Alam naman po natin siguro yung 3 opisina na yon, hinihintay po namin ang inyong IPCR. Ito po yung ating performance management tool na kung saan ito po ay basehan ng ating mga supervisors, mga department heads, kung saan ang ating isang empleyado ay may kailangan pang ma-improve sa kanyang service at kailangan din na mabigyan naman ng karampatang awards. So ito po ay sana wag nating kaligtaan
na isubmit ang ating IPCR. Sa atin po na ma'am OPCR, meron pong 25% pa na kaming hinihintay. Ito po yung OPCR at saka yung ating IPCR from July to December na target. Yun po hinihintay. Ang kalagahan po ng ating IPCR kapag bigayan ng mga benefits na performance-based, kung wala po tayong IPCR, hindi po tayo magiging eligible. So, yun po. Huwag po kayong magtataka na kapag wala kayong IPCR na sinabmit at hindi kayo nakatanggap ng mga performance-based incentives or benefits, yun po ay dahil may batayan na wala kayong IPCR. At dahil pa rin po sa tagubilin ka ni Gob at ni Vice na yung instill ng excellence sa ating governance, meron po tayong gaganapin sa September 19 na OPCR calibration. Ito po ay iniimbitahan ang lahat. Meron po kaming invitation letter na inilabas. Sana po ay kayo'y tumugon. Meron pa ba? Ayun po, panghuli po, yung pong ating alinsunod po sa tagubilin ng ating governor na yung ating pong mga appointments for renewal. Sana po yung ating request for renewal sa ating casual at job orders ay maibigay na sa amin on or before September 30. Meron po di kaming sulat hinggil dito. So yun lang po at sa iba po nating January to June accomplishments, tunghayan po natin sa pamamagitan ng ating audiovisual presentation. Muli po, maraming salamat. Human Resource Management Office. Its vision is to become a strategic partner in directing organizational success while promoting a positive work environment that values excellence, integrity, diversity, equality, fairness, and empowers employees to engage in and contribute for the attainment of the province's goals and objectives. Mission: to promote a thriving, inclusive, and high-performing workforce by strategically managing human resources, effective talent acquisition and retention practices, cultivating a culture of excellence and ethical conduct, supporting professional growth and well-being of employees of the provincial government of Quezon. The Provincial Human Resource Management Office is composed of 21 permanent, 12 casuals, 7 reassigned personnel from other offices, with a total of 40 personnel complement. Human Resource Management Office is headed by Raul E. Peñas, assisted by Maria Elisa O. Robles, Arlene O. Lupinak, Supervising Administrative Officer, Head of Personnel Division, Donabel D.V. Escara, Supervising Administrative Officer, Head of Records Division, Mylene H. Manalo, Supervising Administrative Officer, Head of Employee Development and Audit Division. HRMO Accomplishment Report. Mandated to assist the Chief Executive to undertake personnel actions in accordance with the constitutional provisions on civil service, pertinent laws, rules, and regulations, the Provincial Human Resource Management Office, Personnel Division, the Recruitment, Selection, and Placement Section facilitated the issuance of appointment of 42 permanent employees, 1,472 casual employees, and 2,368 job order workers. Putting premium in ensuring observance of fairness and equitable work pay principle and ensuring receipt of financial benefits, the Human Resource Management Office, specifically the Audit Section, has checked and verified 45,446 daily time records, processed 15,646 leave credits, updated 2,894 leave cards,
issued 370 and 207 certificate of leave balance and statement of leave balance, respectively, and issued 544 other certification and issuances for processing of the clothing, mid-year bonus, tardiness, and other time in relation to common fund distribution among our provincial health workers. Further, to instill full awareness and compliance to policies, procedures, and standards which ensure organizational efficiency and effectiveness, the Human Resource Management Office and the Provincial Internal Audit Service Office conducted personnel audits in Quezon Provincial Hospital Network in Gumaca, Lopez, Mauban, Punisan, and Atimunan. To strengthen the implementation of the Strategic Performance Management System, the Performance Management Team pushed for the amended guideline which was signed and issued on February 21, 2024. Strict compliance with this guideline will lead to enhanced performance management. As part of the initiative to promote harmonious work relations and improve employees' morale relative to the delivery of public service, the Provincial Grievance Committee diligently resolved and settled complaints and grievances as endorsed to this committee. To further our compliance with the drug-free workplace and ensure that the provincial government realizes its objective in sustaining the drug-free workplace status, 1,277 public officials and employees of the provincial government were subjected to a mandatory random drug test. To foster personal and professional development of the employees, our Employee Development and Audit Division, Learning and Development Section, facilitated or conducted orientation, seminars, and meetings. This includes the Personal Financial Management Seminar conducted on June 7 and was participated by a total of 100 personnel from different offices and hospitals in the provincial government. This aims to promote financial literacy among employees and provide knowledge, skills, and values on financial management like planning, budgeting, and saving. As part of the knowledge management, to create full awareness on the various leave benefits that the officials and employees may avail, the Provincial Human Resource Management Office and the Learning and Development Section also launched the Learning Video Series and produced the first e-learning video presentation on policies and procedures on leave administration. These lay down the detailed processes and governing policies for the information and guidance of the employees. To encourage, recognize, and reward employees for their suggestions, innovative ideas, invention, discoveries, superior accomplishments, heroic deeds, exemplary behavior, extraordinary acts or service, and other personal efforts which contributes to the efficiency, economy, and improvement in the government operations which lead to organizational productivity, the Committee on Program on Awards and Incentives for Service Excellence spearheaded the conferment of Service Award for 42 retirees. As part of the services of the Human Resource Management Office, the Records Division has issued 288 Certificate of Employment and 330 Service Records. In addition, there are a total of 121 GSIS non-pendency forms and separation benefits certified and endorsed, and 3,673 employees with updated or reconciled records with GSIS. With the facilitation of the Records Division, there are a total of 2,515 GSIS and Land Bank approved loans. In compliance with Republic Act 6713 on the statements and disclosure of assets, liabilities, and net worth to ensure transparency, accountability, and integrity of public officials and employees, the Records Division took part in reviewing, evaluating the SALN of 2,343 employees and submitted the same to the Ombudsman. Also, from January to June, there are 3,269 permanent and casual employees with updated service record and card maintained by the division. The Records Division also intensifies its efforts to digitize the employee records
to ensure efficiency of human resource operations. As part of the effort, 2,102 employee service records were uploaded and can be accessed in the Human Resource Unified System, our personal data sheet generation. For the first semester of 2024, 65 new employees were enrolled in the HR Unified System. The Human Resource Management Office also maintains its partnership and collaboration with the schools, particularly through the on-the-job training and work immersion programs. For the first semester of this year, the Human Resource Management Office has 22 active school partners wherein they deploy students to the different offices in the provincial government to expose them to the real working environment in the public sector and provide actual work experiences to help the students gain skills and knowledge. True to its commitment to effectively carry out HR operations in relation to performance management and learning and development of the employees in the provincial government, there are a total of 12 memorandum orders disseminated for compliance, action, and information. Ayan, atin pong natunghayan ang accomplishments ng aming tanggapan sa loob ng mga nakalipas na buwan ng taong 2024. At upang lalo tayong bigyang inspirasyon para sa linggong ito, tinatawagan ko po ang ina ng ating lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, para sa kanyang mensahe. Salamat. Good morning. Palakpakan naman natin ang HRMO sa panguna ni Sir Ruel na Peñas. Sila lang yung nagpa-flag ceremony tsaka nagre-recite lahat on the stage. Tinitingnan ko yung mga bibig nila. Ayan. Next time, yung mag-host, dapat ganito. Tsaka tulogong, behave na behave. Diba? Okay, palakpakan again natin HRMO. Binabati po natin si Vice Gov. Sila ngayon ay kagalang-galang. Ating mga board members, Bukal Jerry, Bukal Harold, Bukal Ola, Bukal JJ, Bukal Binet, Bukal Julius. Himala, you're here. PA Manny, syempre. Sa lahat po ng department heads, magpapa-breakfast, tingin ko si Julius. Si Bukal Julius. At lahat ng mga manggagawa, dahil ngayon ang daming hindi nakapasok. There, lumigon kayo lahat, no? Okay. Anyway, reiteration lang ng sinabi ni Sir Ruel kanina. First is yung OPCR, IPCR natin, no? Meron tayong recalibration also on policy, tama ba? On how you will be rated by your superiors, kasi dati self-rating ang ginagawa natin. At ito ay napaliwanag ko na, I think last year pa or at the beginning of our term, sinabi natin na hindi na po pwede sa atin yung basta na lang, papasok, and yung task na dapat at hand ay kung kailan lang ninyo matatapos, no? So pinakiusapan ko ang ating mga department heads na sila ang mag-supervise para ma-encourage naman kayo to perform well. And reiteration also na ang dalawang bagsak yata, tama ba? Sa performance rating ay a ground for termination of service or dismissal sa government employees, no? So, maghihigpit sila para kayo ay matrain also na nagko-comply doon sa mga duties and responsibilities ninyo. And then, reminder, wala si Sir Diego, but sa lahat ng mga taga-budget office, I'm waiting for the salary adjustment notice. Meron na akong few offices na pinirmahan. Kahit Sabado at Linggo po, ay nagpipirma ako ng mga dokumento para hindi nagkakaroon ng delays, no?
So, pakidala sa aking opisina yung mga natatapos nyo na, and then para makapag-proceed na yung accounting siguro, tama ba? Kayo ba nagpo-process, no? Tinitingnan ko nga, oh wow, yung mga increase. It matters a lot talaga. Nakita ko yung laki din ng increase. Malaki magagawa sa inyo, no? So, target natin, maibibigay at the end of the month. Tama, di ba? October. Pamali ako. Hindi. Sa October, sorry. October, so please lang po para walang delays. I don't know kung sino pang may mga nalilate na mga sweldo, but si PA po ang in charge dyan. Palagian niyang pinapaalala sa ating mga department heads yun, at saka sa administrative officer in charge of preparation. Again, alam niyo naman pagka may nadidelay ang sweldo, ang inaaway ay ang governor. Hindi naman yung gumagawa, di po ba? But, ang alam naman natin yung proseso kung papaano, but it's the process actually. Again, ang mga pirmahan sa opisina ko, hindi tumatagal po ng isang araw. Unless wala po ako. Even if nasa Manila po ako on that day, yun po'y darating ng gabi sa aming bahay. Hihintayin po yun ng driver. Okay? And the following morning, nandito po yun sa Kapitolyo. No? Ganun kami ka-strict pagdating po doon sa mga permahan natin. Okay, what else? I think that's all. Batiin naman natin ang ating mga public health workers. Nandyan po sa taas. Okay. Ito po yung nanggaling sa 41 municipalities, I believe, no, ating mga public health nurses and midwives. Ngayon po ay celebration nila, no? First time ba? So, yan. Di ba sumisigaw sila? Unang pagkakataon po ito na magbibigay-pugay tayo sa ating mga public health workers and nurses and midwives. Okay? So, yun lang. I think, again, congratulations po sa HRMO. Nakita nyo naman kanina sa report yung ating mga nabigyan ng promotions, no? Marami pa, may mga for filled up positions, pinoproseso, pinag-uusapan, at pangwakas pala, dahil may pinirmahan ako about tardiness. Reminder sa inyo, ha? Hindi ko alam kung ilan yon, but I received na yung report doon sa repeated tardiness, no, may ilan pong manggagawa. So, yun po pagpapakita sa inyo na seryoso po tayo doon sa pagdisiplina natin sa ating mga manggagawa, no. So, as much as possible, ayaw natin na meron tayong mapafailan ng kung ano man na manggagawa. Kaya ang pakiusap namin sa inyo, alam kong ito'y malaking pagbabago sa nakasanayan. Bilang manggagawa ay maging totoo tayo doon sa ating commitment na trabaho. Ang pagpasok ay ibinibigay ang oras. I remember sa QMC na report sa akin ni Doc Jeff, may nagrereklamo. Hindi daw dapat tinitingnan ang oras ng pagpasok, kung hindi basta kaya niyang gawin within certain number of hours, dapat pinapayagan. Alam naman natin ang performance na babago kung ikaw ay nagmamadali, no? Yung quality ng trabaho ay hindi po pwedeng i-sacrifice. At kahit sa pribadong sektor, may itinatalaga na oras dapat pumapasok ang mga manggagawa. Wala pong tanggapan anywhere in the world na hindi nagsasabi kung ilang oras ka dapat magtatrabaho, anong oras ka papasok, at anong oras ka uuwi, no? So, yun po ay pagpapaalala again, kasi ang target natin, 0 tardiness. Okay? So hanggat hindi po natin na-attain yung taon na for the whole year, wala. But sabi ni Sir Ruel, ang laki ng improvement, di ba? Sobrang dami ng initially, nare-reprimand, nasusulatan, and then kumonte ng kumonte, at may ilan na lang na natira na sobrang pasaway talaga. Iilan lang yon. Nasa daliri ko pa po yun.
Nandito pa sa daliri yon. Kasi kung yan lumampas sa daliri ko, ako po iiyak na, no? So yun lang po. Maraming salamat. Have a productive week. And tayo po ay magtrabaho ng may ngiti sa ating mga labi at saya sa ating mga puso. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Governor Dr. Helen Tan, sa patuloy na pagiging gabay at inspirasyon sa bawat isang lingkod bayani sa probinsya ng Quezon. Mayroon po bang mga announcement pa po sa iba pa pong tanggapan? Ayan, kung wala na po, dito na po nagtatapos ang ating programa at sa ngalan po ng Human Resource Management Office, mabuhay po tayo.